Have a blessed day to all of us, ARC student. Diniman sa Pilipinas, adlaw sa uban mga nasod, gabi. Dalaygo ng Diyos sa walay katapusan para masayod ang tanan. I'm Bishop Dan, the founding president of Church of Christ Brings Revival Incorporated, and also the founding president of Asian Revival College of Theology. Our school was established last 2008. Glory to God. Ang atong mga board of trustees gikan sa lahi-lahi nga mga denomination, churches gikan sa Luzon, tapos din sa Mindanao. One of our goal, of our purpose, kanang lahi-lahi ang mga board of trustees is unity in the body of Christ. Ang atong ministry, ang atong school is open for the body of Christ in denominations. It's open for all. Walang lahi-lahi ang atong mga board of trustees sa ato ang seminary. So, short background, I'm your professor, Bishop Dan, and I was converted in the Lord last 1987. More than 40 years na po tayo in service. When I was 18 years old, dili ko taga Cagayan de Oro, Lanao del Norte ko, Bacolod. Iabot lang sa Cagayan kay gustong manimpalad pero gidakop sa Ginoo. Gilawas sa Dios. I encounter God. I personally. Then after that, I studied the seminary. I last graduated for my 4 years bachelor's last 1992. Then nag-proceed ta sa to ang masteral sa Manila Asian Theological Seminary for almost 4 years. Kaya nga to ang time sa pag-eskwela medyo conflict busy sa ministry. Yung taon-taon na to naman ang atong pagtuon modular class. So, this is the introduction of our subject, bibliology. Intro to bibliology. Theology 1. Ang subject nga bibliology, importante gid kayo, no? Sa major subject sa seminary. O salamat nga you are interested to join to study deeper understanding about the bibliology, about the doctrine of the Bible. Tungod kay daghan ang mga katauhan nga mabaw lang, no, ang kahibalo about the scriptures, munang light ang ilahang pagtagad sa Biblia. Di tagaan og pansin. Buka-buka na lang ang Bible, no? Butang dia sa altar. Kay kulang ang kahibalo sa matungod sa Bible sa pulong sa Dios. So a short time na tong pagtuon, ato lang i-concise, summarize, direct to the point lang kita sa tuang pagtuon about the Bible, doctrine of the Bible. Theology 1, bibliology. Bibliology meaning study of the scriptures. There are 66 books, no, compiled the scriptures, Old and New. 29 Old Testament and 27 New Testament. Inspired by the Holy Spirit, without error. It's an infallible word. Walay sayop, walay mali. Pulong sa Diyos, inspired by the Holy Spirit. Ug along sa journey sa to ang pag-study na ay mga lain nga mga libro, no, gi-insert sa Bible. Kitawag sa og apokripa, kato ng pagtun-an. Anong na-insert man na din ha, dili siya inspired, no? Dili sa labot pero gi-insert siya. At ang may bawaan na sa tong pagtuon, anong na-insert ang 19 books apokripa. At
ato gintunan ang Biblia, no? Labi na kita nga nagpagamit sa pagwali sa pulong sa Dios. O ba nili gatuo nga ang Bible inspired by the Holy Spirit. O ba ni gatuo nga ang Biblia pulong sa Dios. Ay mga filosofi na ingon nga di kumutuo ana tungod kay walay pirma, no? Walay signature ni sa Ginoo, walay signature ni Jesus. At ang uban pud nga Christian nagtuo sa pulong sa Dios pero wa kayo paggaig pagtagad. Basahon lang kung mag-Bible study, basahon lang kung na during Sunday, sa gani dili madalag Biblia sa church service. Importante gyud ang pulong sa Dios nga atong tagaan og pagtagad, no, sa ato ang kinabuhi. So ato makatun-an ang pagbugna nini, ang pag-compiled nini. Tapos tun-an nato ang sakripisyo sa mga scholars, pagtipig sa scriptures, yun sa pagtipig, yun sa pag-save ang scriptures nga nahimong na canonize siya o natapok siya panahon pa sa Hebrew people, Israelites, no? Gitago sa mga caves, gi-preserve siya. Yan ay mga panahon nga tangkaan siya, nga sunugon, i-destroy during sa time sa mga apostles, sa journey sa church, during sa apostolic journey, sa mga alagad sa Dios. Apan grabe ka milagruso, grabe ka gamhanan ng Dios. He preserved His word, His scriptures. Nagbulag-bulag ni siya, no? The thousands, no? O mag-scrolls. Nagbulag-bulag siya sa gitawag siya Dead Sea Scroll. Diya gapalibot, gipang tanom sa ipanglubong kini siya. Butang sa mga jar, no? Parang ma-preserve ang scriptures kay nabot ang panahon during sa great persecution sa mga apostles, ipang sunog, ipang destroy ang scriptures. But thank God, no? He preserved the scriptures. Ug karon atong na-enjoy ang pulong sa Dios. Pero grabe ang mga gitawag sakripisyo. They will burn and kill, no? They will crucify. To kay disstand the truth, disstand the word of God. Ana ang pag-preserve, no, sa pulong sa Dios. Daghan ang dugo nga nagbanaw, no? He died for the scriptures. Pulong sa Dios. Karon ang Christian commercialized na. They take the scriptures lightly. Dili mura ka nang nagagutom mo, dili ka crave. Nga gayon dia sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Meaning ang pulong mo ang Dios. Kung wala ang pulong, wala kay Dios. So kung ang tao dili gabasa sa pulong sa Word of God, the Bible, wala siya Dios, dili sa dawaton sa Dios kung wala ang pulong sa Dios. So wala ka importante ang pagtuon. It's good deeper understanding as a student, as scholar in our study. Even though this is an introductions, pero akong gi-highlight unsa ka importante ang pagtuon sa scriptures. Yun sa pagsulat sa mga prophets, gipanggamit si Ginoo. Uban di ka to kay tawo na daw ang kasulat, tawo na may nagasulat ana. Tao lang, alam magkabaw, kabayo ang gamiton. They are tao inspired by the Holy Spirit, anointed by God to put into writing. Kung sa gisulti si Ginoo ipasulat, sample si Moses. Kung wala gisulat ni Moses ang Ten Commandment, wala 10 Commandment na atong mabasa, ang atong may mong guide sa ato ang Christian ethics, no? Atong Christian life. Wala tayo manual, wala tayo guide. Di tayo kabalon sa right and wrong. Kaya wala may law, wala yung balaod. Ang balaod, importante kayo. Kung wala, nagpagamit si Moses. Even though ang Ginoo ang first na nagsulat niini, put into writing, kamo sa Dios ang gigamit, no, sa pagsulat sa Ten Commandments with Moses when he was in
Mount Sinai for 3 days and for 2 nights. God wrote the 10 Commandments. Napulo ka sugo sa ganyan 10 Commandments. Mostly sa mga Christian wala ka memorize na napulo ka sugo sa Dios, pinaka basic word of God, the 10 Commandments wala na ka memorize. Muna saya nga to ang giya, guidelines that we will know unsay right, unsay wrong because of the law, because of the 10 Commandments. Kung walay tao nagpagamit way nagsulat, walay balaod na atong masunod karon. To be inspired by the Holy Spirit. Ang scriptures, ang Bible dili na gidesign para lang sa mga religious people. Usay natay kining bias ba ang Bible para lang sa mga Christians, mga born again. No? Ang Bible gisulat para sa tanan nga tao nga gibuhat sa Dios. Take note nga God created us like His image and likeness, and He want us to worship Him, and God wants to commune to us. God wants to dwell in us through the scriptures. Magiyahan ang tao, the way of worship, unsay gusto sa Dios nga pagsimba gikan sa langit, yung gipaganawag sa Dios ang way of worship through the tent meeting tabernacle, time of Moses, no? The time ni Moses, the tabernacle of worship. Detalye gid sigino ang book of Exodus 25 to 30. Kung mabasa, detail good ang way of worship. Kung walay nagsulat, wala gitay kanang giya, no, sa ang pagsimba, pagduol diya sa Dios. So ana kay importante, no, ang scriptures atong pagatunan. This is an introduction of our subject, bibliology, one of the major subject in seminary. Atong himay-himayon, no, atong i-discuss, atong i-absorb, parang tagaan tawag kaikag, no, kadasig. Dapat ang Biblia basahon kada adlaw, day and night. Manayang Psalmist David, Psalms chapter 1, you meditate the word of God day and night. Psalms 1 to 6. Through meditation, reading the scriptures, buntag o gabi, you are like a tree planted beside the streams of the living water. Fresh na fresh, panahon sa timbunga, mamunga, season out of season, because you are meditating, reading the scriptures, applying the word of God, and you will be prosperous and successful. Wala siya ang pulong sa Diyos. So, salamat, no. This is a short message, introduction of our subject, bibliology. So, God bless everyone. Ato na siyang pagkatunan ngayon ang pulong sa Diyos. Shalom.